nung mga panahon niya, mga ka-GP Natics. Kaya, isa pong doktor ng mental health sa Baguio. May payo po kay Senator Robin Padilla, mga kababayan. Ano nga ba ang payo ng doktor na ito kay Senator Robin, mga ka-GP Natics? Ayon po dito sa doktor, mga kababayan ng Baguio, ay si Senator Robin Padilla daw, kung wala daw pong sasabihin, mga kababayan, ay wag na lang daw pong magsalita. Ayan po, mga ka-GP Natics. Pero bago natin puntahan yan, balikan lang natin kasi ang dami pong naiirita. Ang dami po talaga, mga ka-GP Natics, na talagang kumukundina sa mga pahayag na to ni Senator Robin Padilla. Pasensya na po kayo, pero kailangan natin i-play para makumpleto po yung naratibo natin. Ang mga bata po ngayon, sad to say, kung kayong magagalit sa akin, ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na wag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Magulo. Kaya sana po, pag-usapan po natin ito. Alam mo, tama ka naman, Senator Robin Alam mo, alam mo talaga, kaya nadidepress yung mga kabataan kapag nakikita ka sa Senado. Diba? Totoo, diba? Kahit ako nadidepress Kayo ba nadidepress, mga kababayan? Diba, naiinis kayo pag nakikita nyo si Senator Robin? Nakakadagdag ng stress sa atin. Biruin nyo, sabi niyang ganon, mga kababayan, hindi raw sila iyakin nung bata sila. Kung kailan tumanda, saka naging iyakin. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami na wag umupo, umiyak. You are weak. Diba? Nung kabataan mo, hindi ka umiiyak. Pero ngayon, kung kailan ka tumanda, saka ka nag-iiyak. Pero marami po, mga ka-GP Natics, ang umalma sa bagay na yan. Marami po ang nagsalita dito sa mga pahayag ni Senator Robin Padilla, mga ka-GP Natics. Kasi na inyong napapabayaan. Bali na papili. And they decided You are weak. The United States did earliest forms Kung where they were withholding their labor from these performances as a Battle of San Juan Hill, which was a part of the Ayon po sa sociologist, delikado yan dahil tila binabaliwala at minamaliit ng senador ang karanasan ng ilan. Correct. Tutok si Dano Tingkungko. ang mga bata po ngayon, sad to say, kung kayong magagalit sa akin, ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Umani ng samot-saring reaksyon ang pahayag ni Senador Robin Padilla sa pagtalakay sa panukalang i-ban sa social media mga kabataan tulad ng ginawa sa Australia. Nabanggit kasi ni Senador Raffy Tulfo ang dami ng kaso ng self-harm sa mga kabataan bunsod ng cyberbullying. Sabi ni Padilla, Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. pinalaga ng ilang grupo ang pahayag lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ang depresyon na nararanasan nila dahil araw-araw silang humaharap sa mga krisis. Kahit ang ilang kabataang aking nakausap, may gustong itama sa mga binanggit ni Padilla. Mali talaga. Magkakaiba po tayo ng generation, so magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time, before, nung panahon nila, hindi siya nadadiagnose kasi, ayun nga,
mental health nga naman hindi naman nila pinapahalagahan noon as compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. It's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, yes. It's not easy naman to open up. Ang sociologist na si Ash Presto na bahala rin sa komento ni Padilla na tila binabaliwala at minamaliit anya ang karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as we. Paglilinaw ni Presto, kahit sino, maaaring makaranas ng depression anumang edad o estado sa buhay. Hindi yan dahil sa mahina sila. Minsan, walang kontrol ang isang tao sa depression, lalo kung dulot ito ng neurochemical imbalances o iba pang kondisyon sa katawan. Minsan, may ambag din ang lipunan. There are also some social aspects to depression. Some people are getting depressed because they are underemployed. And it's a very difficult time to get a job now in the Philippines. Not having to find a job, and you have people attacking you here and there. You really go down into this rabbit hole of negative emotions. Ang ganyan ang mga dapat ibsan ng gobyerno, bukod pa sa pag-alalay sa mga humaharap sa mental health problems. And sometimes we do also have young people who cannot be diagnosed even if they're depressed because there is actually just a lack of mental health infrastructure in the Philippines. Dahil sa pagdinig ay nasisi rin ang social media at hindi umano pag-alis sa ilang post na cyberbullying na nagbigay ng pahayag ang Meta, kumpanyang may-ari ng Facebook. We certainly take that into consideration. These are established to ensure fairness and equitability, and we do take these issues very seriously. If we understand that there's a particular misinformation or particular content that is, for example, causing harm, for example, affects, let's say, elections, we take immediate actions on those. Sinusubukan naman naming makuha ang panig ni Padilla. Para sa GMA Integrated. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, natutulala na lang ako dun sa mabuti pa yung mga kabataan na narinig natin yung kanilang mga saloobin kanina, mga kababayan, mas matalino pa nandihamak dito kay Senator Robin Padilla. 'Di ba? Nakakaano lang talaga, nakaka-stress na nakikita natin siya. Nakaka-stress mga kababayan na nagboto ang mga kapwa nating mga Pilipino ng isang bobong senador na hindi po natin maasahan pagdating sa ganitong bagay. Na instead na dapat palakasin niya ang loob ng mga kabataan, 'di ba? Bilang bilang tawag dito kinatawan natin sa Senado, dapat maging sensitive sila sa mga bagay na kanilang bibitawan, lalong-lalo na po sa issue po ng mental health, mga ka-GPnatics. Kaya nga po sabi dito ng isang doktor, mga kababayan, ay sabi ng doktor po ng Baguio Robin Padilla, pag wala ka daw magandang sasabihin, huwag mo na lang sabihin, mas lalo kung nasa posisyon ka. Mas maganda raw isiper mo na lang yung bunganga mo dahil imbis na makatulong ka, lalo ka pang, mga kababayan, magdudulot ng stress sa mga kabataan natin dahil pinapakita mo that wala ka pong malasakit, wala ka pong pagmamahal sa mga kabataan dahil minamaliit mo sila Diba? Minamaliit mo sila. Imbis na dapat ang mga senador gumawa ng mga karagdagan pang mga kababayan, di ba? Karagdagan pang mga resolusyon kung paano ba natin maiibsan ang mga nararanasan ng mga kabataan, bakit sila dumadaan sa mga ganito. Di ba? O kung kulang ang counseling, magdagdag pa tayo, yung proper guidance like that. Alam natin, very sensitive mga ka-GPnatics ang usapin ng mental health. At hindi po ito, sabi nung kanina, hindi po ito usapin ng kahinaan lang. Hindi po ito usapin mga kababayan nang ikaw ay sumusuko na. Minsan, di ba, ang isang bagay, meron din kinalaman doon sa kanilang nararamdaman sa kanilang katawan. Okay, hindi lang ito sa utak. Hindi lang din ito mga kababayan dahil ginusto mo na maging mahina. Walang ganon. Dahil hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan ng isang bata o ng isang tao. At hindi lang isang bata, mga kababayan, ang dinadapuan po ng depression.
kahit matanda, maaring dapuan ng depression. Eto nga sa totoo lang, mga ka-GPnatics, di ba? Yung depression na yan, kung pwede lang, saluhin mo na lang lahat, Senator Robin Padilla. Para hindi na namin maranasan, para hindi na maranasan ng mga Pilipino na rumaranas ng sakit na hindi po nila makayanan. Kaya dumadating sa punto na maging ang kanilang mga buhay ay kinukuha or talagang nagigive up na sila. Kung pwede lang, sa'yo na lang. Di ba, Senator Robin? Total, wala ka naman malasakit, wala ka naman pagmamahal, wala naman ka-sense yung mga sinasabi mo sa mga kabataan ngayon. Tama sila. Magkakaiba tayo. Maaring ikaw noon kaya hindi mo naranasan ang depression kasi spoiled ka eh. Lahat ng gusto mo, di ba? Nasusunod. Lahat ng layaw mo, nakukuha mo. Pero sino ba? Yung mga tao, lalo na yung ibang mga nakaranas dyan ng pang-aabuso. Di ba? Mga kababayan, maaring yung depression nila ay nakaranas sila ng pang-aabuso. Nakaranas sila ng pambubuli. O kaya naman mga kababayan, sobrang hirap nila sa buhay. Na ultimo kahit asin, wala na sila. Di ba? Asin na lang ang iahalo nila, gagawing ulam ay wala pa sila. Dapat maging sensitive tayo bilang isang senador. Binoto ka namin para kahit papano matulungan mo ang taong bayan. Sabi nila, sabi ninyo, mahal nyo ang bayan, mahal nyo ang Pilipinas. Pero dito walang pagmamahal. Di ba? Pabubo ng pabubo itong si Senator Robin Padilla sa totoo lang mga ka-GPnatics. Totoo po. Ma'am Joy Lim, ang hirap ng may depression. 'Di ba? Maswerte ka kapag napaglabanan mo 'yan. Maswerte ka kapag nandyan yung mga kaibigan mo, magulang mo nakaalalay sa'yo habang nasa punto ka po ng sakit na yan. Sakit yan para sa akin eh. Di ba? Ang tanging, sabi ko nga ang tanging sa'yo dyan, makakapag-alis sa'yo sa sitwasyon na yan, dapat proper counseling, hindi ka dapat iiwasan ng mga, dapat laging nakabantay sa'yo yung mga mahal mo sa buhay, dapat sumasama ka doon sa mga tao na positive. Kasi mga ka-GPnatics, pag sinamahan mo, ay katulad ni Senator Robin Padilla, nako, baka mamaya iisipin mo na kaagad, nako, gusto ko na lang umalis sa mundo dahil mayroong isang tao na walang silbi. Bakit kanyo? Ngayon na lang, may balita na naman sa kanya. Alam nyo ba yung balita sa kanya? Sasama daw siya doon sa, susunod daw siya dito kay Alan Peter Cayetano sa pagdidesisyon po at maninindigan doon sa kanilang Senate Minority Report hinggil po doon sa Blue Ribbon. Bakit? Ang sagot ni Senator Robin Padilla, kasi kailangan naming maging solid. Hayop na yan. Natawa na lang ako talaga eh. Ang dahilan niya, kaya siya sasama, kay Alan Peter Cayetano, kasi kailangan naming maging solid. Wala man lang paninindigan, wala man lang bayag, wala man lang pag-aaral. Hindi, kasi yun ang nakita kong tama eh. Dapat ganun, di ba? Kasi nakita ko mali yung report nila eh. May bias. Ganun sana yung mga sagot eh. Hindi, ang sagot, kasi kailangan namin maging solid sa minority. Visit na yan. Bopuls talaga eh. Kaya talaga may stress ka pag nakita mo, napanood mo ito. Sabi ni Papa Cho, kaya daw hindi makasali sa basketball si Robin nung araw dahil lampas. Sabi ni Richard Gomez, walang ya. Ang galit niyan. Suntukan sila. Napanood ko yan, yung suntukan nila noon. Si Panelo bumaliktad na at nanahimik na, sabi ni Sir Benji. Uy, totoo ba? Nako, maniwala kayo dyan kay Panelo.
Sumama siya sa impyerno, sabi ni Round Tripper. Sabi ni Naomi Shin, si Robin Padilla kapag nagsalita, laging palpak. Ano pa? Grabe talaga. Sobrang magkaiba yung mga senador dati. Yung kila panahon nila Joker Arroyo, di ba? Mga ka-Gpnatics, yun nila Di Venecia, mga matatalino nila Miriam Defensor Santiago, kung anong talino ng mga senador dati. Kabaliktaran naman ngayon. Parang ganito lang yan, Robin Padilla. Kung ikaw dati, nagsasabi ka na walang weak dati, hindi kayo weak, nasanay kayo sa kalsada. Oh, iba rin noon, yung mga senador namin matatalino. Ngayon, walang mga utak. Oh. GP, si Kitty wake and bake, si Robin wake and bake. Pamangking kong lalaki dito sa Japan, half Japanese, nagpakamatay dahil sa depression. Kita nyo na? Ang depression hindi lang din dito sa Pilipinas, di ba? Oh, maging sa ibang bansa, mga ka-Gpnatics, kung titingnan nyo po yung statistic ng depression, hindi lang dito sa Pilipinas yan. Di ba, Ma'am Ilocanon ka na? Shoutout po long time no see, Lo. Hindi lang dito sa Pilipinas ang depression. Ito ay nararanasan halos ng buong mundo. So, napaka-insensitive nitong si Robin Padilla pa sa pagsasalita niya ng komento. Akala niya, gwapong-gwapo siya doon. Di ba? Akala niya, gwapong-gwapo siya doon, guys. Hindi niya alam, parang isinusuko na siya ng buong Pilipinas. Lahat ng mga nakarinig nung kanyang mga statement na yon hinggil sa pagiging weak daw ng mga kabataan ngayon, parang gusto nang isumpa si Senator Robin Padilla. Di ba, Sir Nelson Tolin? Oh. Sabi-sabing mahina mga bata ngayon, lampad din naman siya noong araw. Sorry. Oh. Hindi, mga ka-Gpnatics, siyempre, ibahin natin. Magkakaiba tayo ng status. Paano kung dumaan din siya sa yung as in mahirap, na walang mga kakilala, walang pera, o sabihin natin, baka naging iba din po yung sitwasyon ni Senator Robin Padilla dati. 'Di ba? Baka naging weak din siya. Kaya lang naman sabi niya malakas siya dahil marami siyang backup eh. Marami siyang mga pamilya niya nasa di ba, nasa showbiz o kilalang kilala. Yes, GP, depression is a universal problem. Buong mundo, di ba? Oo. Kita nyo? Pare-parehas tayo dito ay nagkakaisa tayo na talagang mali yung pahayag ni Senator Robin Padilla. Mga ka-Gpnatics, sabi ko nga hindi na ako magtataka, baka mamaya sabihin din yan. Out of context lang yung inyong mga pahayag. Hindi ganoon ang gusto kong sabihin. Please. Pakagayahin niya rin si Senator Marcoleta. Out of context lang. Ang mga senador noon, di Campanilla. Ngayon, di Mantequilla. Correct! Di ba, Marvin Aliarte? Di Campanilla noon. Magagaling talaga at mahilig sa debate, guys. Ngayon, wala Mantikilya lang na mantikaan. Yung kanina talaga, bad trip ako na, sabi ko, ang rason mo kaya ka sasama sa minority? Sasama, susunod kay Alan Peter Cayetano dahil ang dahilan mo kailangan maging solid daw ang minority. Guys, ibig sabihin, si Robin Padilla ay hindi po para sa bayan. Hindi po para sa mga Pilipino. Ang pinagsisilbihan talaga nila ay yung, di ba? Pinagsisilbihan nila yung mga tao po na meron silang utang na loob. Oh, so kahit na etong si Robin Padilla, makita na siguro ang lahat ng ebidensya, hindi pa rin maniniwala. Bakit weak din pala ang mga anak niya, Gpnatics? Di ba siya na-depress noong nakulong siya?
Hindi ko rin alam yan. Dapat itapon na sa dagat para kapitan ng tahong, may pakinabang siya. Kaya nga eh. Mostly na senador noon abogado, ngayon abogago. Correct. Oo, alam ko mas marami Ma'am Joy Lim sa Japan Mas maraming mga nagpapakamatay sa Japan. Kaya nga sabi ko yung talaga ni Robin Padilla ay very insensitive. Dahil ang usapan naman dito, hindi lang naman ito sa Pilipinas eh. Hindi naman usapan ng iisang lugar lang yung depression. Ito ay talagang pangbuong mundo na problema, di ba? Na big deal talaga yan, yung mental health. Oh. Sabi ni Ma'am Elizabeth Napisa, what do you expect from someone like Robin? Utak dilis. Ako, JP Natics, ma-depression ako pag walang laman ng... Ay, oo, lahat tayo, mga kababayan, mga ka-JP, di ba? Kapag walang laman ng wallet natin, talagang nade-depress tayo. Ako, sa totoo lang, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Kapag ako walang pera, mga kababayan, ako, baka hindi nyo ako makausap. Bakit kanyo? Nag-iisip kasi ako eh. Iniisip ko kung paano ako makakabayad ng bahay, kung paano ako makakabayad ng kuryente. Baka sabi ko gano'n, pag wala akong pera, walang laman ng wallet ko, tapos, syempre, magbablog ako, wala akong pambayad ng kuryente, isipin ko, lalaki na naman yung kuryente. Pag nag-vlog ako, kasi nakabukas lahat, nakabukas yung ilaw, nakabukas yung PC, ganito, ganyan. Di ba? Talagang madidepress ka. Nagkaroon daw ng depression si Robin nung nakulong, sabi ni Beshi Naomi Shin. Di ko lang alam kung nagkaroon siya ng depression noon. Buti kung suicide lang, kung magdamay pa ng ibang tao, yun ang may mas delikado. Maigi pang tumahimik na lang siya. Hi, Mel. Ang daming Ceresa Force dito ngayon Talagang kayo lang yung nagpupunta, yung BMB wala na. Dadalawa lang nagpupunta ang BMB, si Sir Ernesto Pantalia, tapos si sino ba yung isang BMB? Nakalimutan ko na nagpupunta dito. Pero most likely ang nagpupunta talaga dito yung Ceresa Force. Salamat sa inyo, Ceresa Force Sabi ni Ma'am Emily Basog, yes, ako rin pag walang pera. Lahat naman tayo depressed pag walang pera. At promise, di ba Dali Babes, kapag pag wala tayong pera, lahat mainit ang ulo natin. Ako naman, siguro pag walang pera, hindi lang ako nagsasalita kasi nag-iisip ako kung paano magkakaroon ng pera. GP, na depress ako pag nakikita ko mga DD shit magnanakaw. Iba yata yung depress sa nalulungkot lang o nag-iisip about sa mga due date. Hindi, may halo na rin. May halo na rin. Mahirap pagka walang datong, nakaka-depress nga talaga yan. sana nga pag nade-depress tayo, si Senator Robin Padilla, yung sahod niya, ipamigay niya na, di ba? Para magkaroon naman siya ng tulong. Para naman kahit papaano may pakinabang siya. Lahat naman ay may depression. It depends how to handle it. Okay? May kilala akong Hapon, nag-suicide, las-las ng pulsa friend ng anak ko, uminom ng liquid sosa. Nako. Ako maraming kakilala, yung mga estudyante ko dati, tapos yung mga friend namin, mga ka-GP Natics, ang mga pinag-iinom naman, magkakasunod sila As in, magkakasunod sila nung, di ba sa Talayan nun. Mga bata pa, 19 years old. Grabe talaga. Ang ginagawa nila, mga kababayan, kung hindi po tatalon dun sa ilog. Yung ilog na ang ilalim may puro burak. Hindi ka na talaga mabubuhay doon. Kasi pag talon mo pa lang, hindi ka na makakahinga. Tapos yung iba naman, silver. Yung panlinis ng silver ang ginagamit nila. Magkakasunod. Yes, GP, very supportive ang mga Ceresa Force. Kahit sinong PBBM vlogger, nandun sila to support sila. Okay, salamat sa inyong lahat mga kababayan, sa mga Ceresa Force dyan. Oy, Papa Cho, thank you so much
sa pag-share ng blessing. Ako, boss, GP, pag na-depress, tinutulog ko na lang, hindi ako lumalabas sa room ko. Di ko ramdam ang gutom. Nako, mahirap yan, Dali Babes. No? Pero ako nakaranas din ako dati nung in love ako. Nang in love ako sa misis ko. Bakit ngayon hindi ka na in love? Loko-loko. Hindi. Ibig ko sabihin dati nung nanliligaw pa ako. Di ba? Oh. Tumpak GP at malamang sa alamang ibang tama ng depression kay Robin Padilla. Kita yan nung nasa ICC The Hague. Siya sukat makikapi sa caricature cartoon ni Digong Duterte. Umay. Hindi, tayo dito sa social media, ang nakaka-stress sa atin ngayon, pag nakita natin yung mukha ni Robin, nakita natin mukha ni Marcoleta, stress na. Doon nga sa comment section kanina, guys, sabi sa akin, oy, GP, huwag mo nang ipi-play yung boses ni Marcoleta. Pag biniplay mo pa yan, di na kita panunuorin. Grabe naman. Nakaka-irita daw kasi. Si Mariel lang nakikinabang sa sweldo ni Robin. Wala naman mapala sa kanya mga Pilipino. Makachina siya. Yun nga eh. Yun ang problema mga ka-GPnatics. Di man lang natin pakinabangan yung pera ni Robin, no? Iba po ang depression sa sadness o kalungkutan ay pansamantala at norma. Hindi, okay, sige. Si Ma'am Ilocanang ka na nurse to si Ma'am Ilocanang ka na, alam ko eh. Mga kababayan. Hindi, yung sadness at kalungkutan, guys, ito, minsan kasi nauuwi yan sa depression. Nauuwi yan sa depression. Okay, pero syempre pag sinabing depression, malalim na yan. 'Di ba? Mamilokanan ka na, tama ako, no? Hindi ko lang kasi kanina, may elaborate ng maayos. 'Di ba? Oo, tama naman po kayo, magkaiba yung sadness, yung kalungkutan. Yung depression kasi yan na yung malalim na yan. 'Di ba? Malalim na yan. Yan yung talagang mga kababayan, yung tipong malapit na sa sukdulan, 'di ba? Sabi ni Miel, na-high blood din ako sa boses ni Marcoleta, di bagay yung tinis ng boses sa gusot na mukha. Yung tinis ng boses sa gusot na mukha. Press World, thank you so much sa pag-share ng blessings. Nakaka-visit ka kasi boses ni Marcoleta nakaka-stress. Sure do, nakakairita boses ni Marcobeta at Kawat. Kahit si Cayetano, naiinis ako doon. Teka lang. Sabi ni Northern Kumot, GP, pag ang lason ba expired, di ba nakakamatay? Lason yun, guys. Ang lason, walang expiration. Walang expiration ang lason? Kayo naman? Parang sinabi nyo na, ang patay ba ang uod ba kapag namatay, uuurin din? Oo, depression kasi iba na iniisip mo. Nandyan na yung tendency talaga ng pagpapakamatay. Oo. Sabi ni Chardrax, GP, depressed ako pag hindi ako pinagbibigyan ni Mrs. Oy, sino nakaka-relate dyan? Oh. Vice versa, guys, mayroon ding mga babae na kapag hindi pinagbigyan nabuwisit. Oh. 'Di ba? Totoo naman 'yan eh. Huwag tayo magpaka-plastic, Oh. Magkaiba ang stress at depressed, sadness at artiness. Tama. So, GP, hindi kasi alam ni Robin ang ibig sabihin ang depressed. Ang daming galit kay Marcoleta, lalo na sa Facebook, under bombardment siya ngayon. Correct, mga kababayan. Okay, so next topic tayo. Ano ba pa bang uusapan natin? Napakwento na ako. Ito pag-usapan natin, mga kababayan. O yan, Ma'am Heidi AC. Dahil nga po binabanggit nyo itong si Marcoleta, mga ka-GPnatics, hindi lang si